Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1768. Dito sa article na to, dinidiscuss kung anong ibig sabihin ng juridical personality sa isang partnership. Ano nga bang meron pag sinabing juridical personality at anong ibig sabihin nito kapag sa partnership na pinag-uusapan? At meron din sinabi sa article na to kung ano yung mga requirements na nakasaad sa ibang articles. Ano-ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1768. The partnership has a juridical personality separate and distinct from that of each of the partners, even in case of failure to comply with the requirements of Article 1772, first paragraph. So dito sa article na to, pinag-uusapan natin ang juridical personality. At sabi daw, may sarili daw personality ang partnership na bukod pa sa mismong personality ng mga partners nito. Actually, sinabi sa Article 44 ng Civil Code, Article 44 of Civil Code, kung sino-sino yung mga juridical persons. So, sinabi nga na ang partnership ay may sariling personality. Kaya siya tinawag na juridical person. Pero sabi sa Article 44 ng Civil Code, ito yung mga sinasabing juridical person. Number one, yung state mismo natin at lahat ng political subdivisions and its political subdivisions. Ibig sabihin, even our country, even our state can enter contracts to other countries. Okay? Kasi may sariling personality ang ating estado at pati na rin yung mga political subdivisions ito. Okay? So ito yung mga juridical persons. Okay? Number two, corporations, institutions, o kaya naman yung mga entities for public interest or for purpose. So ito yung mga under pa rin ng other corporations na for public interest or created by law. So yung personality nagsisimula as soon as they have been constituted according to the law. So other corporations, institutions, and entities for interest public interest or purpose or created by law. Okay? Purpose created by law. Okay? Nagsisimula yung personality nila as soon as they have been constituted according to the law. Okay, what else? Number three, sinabi din dyan, corporations. Ito yung mga private corporations. Corporations, mga partnerships, yan. Partnerships, mga associations, okay, for private interest. Yan. Kaya ang partnership ay meron siyang juridical personality. Okay? Kasi siya ay isang juridical person under Article 44 of the Civil Code. Yan. So, na-separate pa. Separate from that of their partners. Kaya hindi mapagkakaila na may sariling personality ang partnership na bukod pa dun sa mismong partners niya. So, ano nga bang ibig sabihin ulit natin ng juridical personality? So, pag sinabi nating juridical personality, okay, isa siyang legal existence. Isa siyang being of legal existence. Hindi man siya pinanganak kagaya ng pagkakapanganak sa isang tao, pero siya ipinanganak dahil siya ay nagawa under the law. So, it's a being of legal existence. Yan. Wala lang siyang anyong tao, no? Pero siya ay parang isang tao na kinikilala ng batas. Okay? Ibig sabihin, pwede silang makipag-enter into business transaction para ma-fulfill yung kanilang purpose. Okay? So, can enter into business transactions to fulfill its purpose.
And yung purpose niya is yun nga, to gain profit, to fulfill its purpose. Yan. Okay? So meron siyang sariling rights, meron din siyang sariling obligation, and subject din siya ng mga juridical relations. So susceptible of rights and obligations, susceptible of rights and obligations. So may sarili siyang karapatan na bukod pa dun sa mismong karapatan ng mga partners, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa, hindi naman sila pwedeng bumoto, wala silang karapatang bumoto ang mga partnership, pero meron ng mga partners. So yung mga personal in nature, hindi na yun masyadong present sa mga partnership. Pero gano'n pa man, may iba siyang mga commercial rights, ng mga civil rights. Pwede makipagkontrata, pwede magsampa ng reklamo or kaso under its own name. Meron din silang sariling obligation, okay, susceptible din sila. At pwede rin silang maging subject ng juridical relation. Okay? Subject of juridical relations. Yan. Okay? Ayan. Sinasabi rin sa Article 46 ng Civil Code ng mga juridical persons, kagaya ng partnership, ay pwedeng mag-acquire ng sariling property, okay, under its own name. Halimbawa, partnership bibili ng lupa, so ang may-ari ng partnership, hindi yung mga partner. Although ang may-ari ng partnership ay mga partners, pero hindi sila ang may-ari ng lupa, kundi yung partnership. Kasi pwede silang makipag-enter into contract, pwede silang mag-acquire ng property sa pangalan ng partnership. Okay? Pwede rin silang mag-incur ng obligation sa sarili nilang pangalan. So, sinabi din dito sa 1768 na separate yung personality nila and distinct sa mga partners. Ibig sabihin, 'pag si partnership nagkaroon ng utang, hindi yung partners ang may utang, yung partnership. Okay? Maliban na lang kung dumating sa punto na wala ng pambayad yung partnership, ang magbabayad nun yung mga partners. Okay? Ayan. So, pero until such, hindi nangyayari yun, ang partnership ang may liability at hindi yung partners. Kaya yun yung sinasabing separate and distinct. Okay? So, halimbawa, si A, si B, at saka si C, nag-form sila ng partnership, ABC partnership. Ayan. So, si ABC partnership ay may sarili siyang personality. So, isipin niyo siya isang tao. Okay? Tapos itong si ABC, may sarili silang pagkatao din. Okay? Na bukod pa yun sa partnership. Okay? 'Pag si ABC nakipag-transact sa isa pang tao, so ang magkausap dun ay si partnership at saka yung kausap niya at hindi yung tatlo. Okay? 'Pag bumili ng lupa si partnership ang may-ari nun at hindi yung tatlo. 'Pag si partnership nangutang, si partnership ang may utang at hindi yung tatlo. Okay? So yun yung sinasabi natin na separate siya. So ngayon, ano naman yung nakalagay dito? Kahit na hindi sila nag-comply sa requirements ng Article 1772. Kagaya sabi dito, meron pa ring juridical personality ang partnership kahit na hindi sila nag-comply sa requirements ng 1772. Ano ba yung sinasabi diyan? Ang sabi kasi sa 1772, although madi-discuss natin 'yan, under ng 1772 paragraph number 1, okay? Paragraph number 1, ang isang partnership daw na merong 3,000 or more, okay? 3,000 or more capital, okay? Halimbawa, ang total contribution ng mga partners ay umabot ng more than 3,000, okay? Contribution ng money and property. Kailangan na nilang mag-comply sa SEC. At saka dapat daw yung contract ay naka-public instrument. Yun daw partnership ay dapat ay nakasulat at dapat yan ay public instrument. Pangalawa, dapat daw yung public instrument ay recorded sa office ng SEC. Ibig sabihin, naka-file daw yan sa SEC. Okay? Paano sir 'pag hindi siya naka-public instrument? Wala na ba silang juridical personality? Hindi. Dun papasok yung consensual characteristic ng isang partnership na even if it is not in public writing at kahit na oral lang yan or kahit na naka-private, hindi naka-notarize kasi private instrument, okay? Or kahit hindi na ipasa yan sa SEC, meron pa ring juridical personality ang partnership. Ibig sabihin,
tinitingnan pa rin ng batas na parang may partnership yung tatlong ni ABC. Again, halimbawa si ABC nag-contribute tigwa 1,000, di saktong ano yan, saktong 3,000. So times 3. Meron silang total capital na 3,000 sa mismong partnership. Okay? So dahil inabot nila yung 3,000, kailangan na nilang maglagay ng public instrument. At dapat yung instrument na yan, yung contract na nakanotaryo, ipapasa nila sa SEC. Ang problema, hindi nila ginawa. Walang nakasulat, oral, hindi sinabmit sa SEC, nag-i-exist ba yung partnership? Yes. Meron tuloy silang juridical personality. Okay? Kasi nga, consensual ang nature ng partnership. Maliban na lang kung immovable property nga yung kinontribute. Kasi kapag immovable property, hindi napapayagan ng batas yan na naka-oral. Okay? So, dapat yan ay naka-public instrument. Otherwise, void yung partnership. Okay? Yun yung sinasabi sa even in case of failure to comply with the requirements of Article 7072, first paragraph. Ayan. So, yun. Dito nagtatapos yung Article 7068. Diniscuss natin dito kung ano ibig sabihin ng juridical personality at bakit naging juridical person ng isang partnership. So sabi nga sa Article 44 ng Civil Code, minention mismo doon na ang partnership ay isang juridical person. Therefore, meron siyang sariling juridical personality. At ano ibig sabihin yan? Yan, sinabi natin dyan, isa-isa. At paano naman kung hindi sila nag-comply sa Article 1772, meron pa rin bang juridical personality? Yes. So, dito nagtatapos yung ating discussion, no? Kung medyo nabilisan ka, ulit-ulit mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. And like ko sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!